Okay, good morning po sa ating lahat at first Sunday ng December at nararamdaman natin lamig at malapit-lapit na yung pinakahintay natin ay Pasko, di ba? Sana, sabi nila, sana araw-araw ay Pasko. Di ba? Iba talaga ang Pasko, yung atmosphere ng Pasko, yung mood ng tao pag Pasko, di ba? Nagiba. Kaya nga sabi nila, sana araw-araw ay Pasko. Okay? Anyway, praise God. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin ay tungkol sa Pasko. Basahin ko lang ating verse ngayon. Luke chapter 2, verse 10 to 11. Sabi doon, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord.'" Amen? Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos na aming Panginoon. Lord, tunay nga, you are so faithful, Panginoon. Salamat po, Lord. 9 na buwan na ang nakakaraan, pero nandun pa rin ang protection mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Ang protection mo sa bawat pamilya na narito, sa aming mga kamag-anak na, Lord, hindi mo pinabayaan ang aming pamilya, ang protection mo sa kanila laban sa COVID. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po at Lord, meron po kaming trabaho, meron po kaming source of income, meron po kaming pinagkakakitaan, Panginoon. Sabi nila, mahirap po ang trabaho, mahirap po ang marami pong nagsasarang negosyo, pero salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Salamat at may pagkain kami araw-araw, Panginoon. Marami pong nagugutom, pero salamat, Panginoon, at Lord, hindi po kami nagugutom, Panginoon. Salamat po dahil marami pong batang hindi nakapag-aral ngayon, pero salamat, Lord, kami po ay binigyan mo ng pagkakataong makapag-aral, wisdom sa aming pag-aaral, Lord, sa mga grades na ibinigay mo, Lord, salamat, yan po ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin at pinili mo kami bilang mananampalataya at makapaglingkod sa iyo, Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa buhay namin na binigay mo, Panginoon, na Lord, kami po ay mabuhay na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po ang aming mensahe, ang aking mensahe, Lord, na magbigay ito ng encouragement sa bawat isa, na ma-empower kami, magawa ang kalooban mo sa buhay namin at ma-enlighten kami, Panginoon, ng katotohanan sa aming buhay. Lord, linisin mo po ang puso namin, tanggalin mo po ang mga alalahanin namin, patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang, Panginoon. Dalangin namin, Lord, makapag-focus kami sa mensahe mo, maging excited kami, Lord, dahil ito po ay salita mo at ito ay magbibigay ng buhay sa amin, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na dinala mo dito. Naway, Lord, mabless sila, naway makita nilang kabutihan mo, ang faithfulness mo sa kanilang buhay. Lord, sa mga bisitang dinala mo, salamat po, Panginoon, na hindi po aksidente narito sila, dahil may purpose ka sa buhay nila, Panginoon. Pagpalain mo po ako, turuan mo po ako, Lord, makinig sa iyo at maibahagi ang mensahe mo, hindi po ang sarili ko, Panginoon. Sa iyo po ang papurit, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, Pasko, ayan, may mga bisita tayo, no? Sila Joseph, okay? Praise God. At mukha tayong napupuno. Amen. Ang mensahe po ay, why do we celebrate Christmas? Okay? Ayan, talagang sabi ko, nagpipray po ako, kailangan ang tema natin ay maibalik natin ang pag-asa at ang buhay sa mga tao, pero tama-tama Pasko. No? Alam niyo po, ang Pasko ay kahit hindi mo alam ang kalendaryo, pero ma-feel mo talaga ang Pasko. Una, malamig, di ba? Tapos, ang mga tao masasaya, no? Masasaya, ang mga tao masyadong mapagbigay. Yung atmosphere ng Pasko maganda. Okay? Bakit? Marami pong reunion, no? Pag Pasko, maraming reunion ng magkakaklase, reunion ng magkakapatid, at dahil sa Facebook ay dumami tuloy ang reunion, no? Kasi nagkakaroon sila ng contact sa isa't isa. At tuwing Pasko, alam nyo, maraming OFW na umuwi sa Pilipinas kasi gusto nila makapili ang kanilang pamilya sa Pasko, no? Sa panahon ngayon, dapat kung walang COVID, no, busy po yung mga tao na umuwi sa Pilipinas, punuan nga ang mga airline pag ganyan, mahal ang pamasahe.
Kasi talagang gustong-gusto umuwi ng mga trabahador na makasama nila ang kanilang pamilya. Okay? Maraming mga Christmas party, excited tayo, no? Sa mga Christmas party, ano kaya ang matatanggap kong regalo? Ano kaya matatanggap kong raffle, no? Ano kaya ang gagawin namin? Ano kaya ang special number na excited po ang mga tao, very busy, no? Maraming mga bonus, no? Sana nga yung mga ibang company na kahit nalulugi ay makapagbigay ng bonus, no? Kasi talaga nahihirapan ng mga tao. Pero excited sila na may matatanggap sila mga bonus, no? Nung wala pang COVID, marami pong taong bakasyon, gusto nila mag-travel, no? Kasama ang pamilya, okay? Lalabas ng bansa, no? O kaya diyan pupunta sa Baguio, Tagaytay, gusto nila mag-travel, makasama ang pamilya. So talagang very busy ang Pasko, no? Sa amin dito last December, sabi namin, parang hindi namin alam kung paano itatawid itong Pasko na to. Dahil napakarami naming events, sunod-sunod, no? Nakakapagod. Busy, no? Mga tao busy sa Divisoria, bibili ng regalo, bibili pang negosyo. No? Very busy ang Pasko. Maraming ginagawa ang tao. Ang atmosphere ko, napakaganda. Kaya sabi nga nila, sana po araw-araw ang Pasko. Pero alam niyo po, habang lumalayo tayo, nawawala tayo sa original na meaning ng Pasko. No? Habang tumatagal, lalo tayong nawawala po sa original meaning ng Pasko. No? Meron po kayo, kung naalala niyo, meron po isang game na may 5 katao dyan, tapos magbibigay po ng picture yung nasa harap. Tapos yung isa, isusulat niya po sa likod drawing niya po yung picture sa likod ng tao na sa harap niya. No? Tapos kung ano na-drawing sa likod niya, pupunta siya sa likod, tatalikod siya, i-drawing niya sa susunod na tao. Okay? Hanggang yung picture na yon ma-drawing sa dulo. No? Pero habang tumatagal, habang humahaba, nadidistort po yung drawing kasi nagbabago-bago, di ba? Kaya minsan nakakatuwa, pagdating doon, ang pinadodrawing mo ay bahay kubo, no? Pagdating doon, pag dito, parang bilog na lang ang nangyari. No? Kasi na-distort po habang humahaba. No? Hindi bumabalik, hindi makita yung original meaning. Di ba? Ganon din po ang Pasko. Kailangan bumalik po tayo sa original meaning ng Pasko. Okay? Sa Luke chapter 2, verse 10 to 11, ito po original meaning ng Pasko. Okay? Na nung pinanganak po si Jesus, okay, dumating po yung mga angel, ibinalita nila mga sa pastol. At ito pong sinabi nila sa mga pastol, sabi nila, then the angel said to them, do not be afraid, okay? Pag dumarating ang mga angel, medyo maliwanag, so kaya natatakot sila. Pero sabi nila, I'll bring you good news that will cause great joy. So nandito na, yung atmosphere ng Pasko, ito na yun. Okay? Good news ito. Sabi sa itong mga shepherd na ito, may problema sa buhay, may pangailangan. So pag nakarating ka ng good news, okay to. No? It will bring great joy. Sabi niya. So, hindi lang good news magbibigay ito ng kagalakan sa akin. So, ito na po yung atmosphere ng Pasko. Masaya, no? Good news. And for all people, no? Ito pang original lang sana all, no? For all people, lahat ng tao makikinabang sa good news na to. Okay? Ano po yung ito? Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah the Lord. Simple lang po. Ang Pasko ay birthday ni Jesus. Yun ang katotohanan. At dahil birthday ni Jesus, si Jesus ang bida, siya ang sikat, siya ang pinag-uusapan, siya ang pinapasalamatan, siya ang itataas dahil birthday niya. So meron mga reunion, meron mga party, huwag mong kakalimutan na birthday ni Jesus. Siya ang sikat. Siya ang itataas. Siya ang bida. Siya ang pasasalamatan. Yun ang tunay na Pasko. Yun ang origin ng Pasko. Ipinanganak ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Ipinanganak. We have to celebrate. Yun. Okay? Alam nyo dito, nakaka-observe ako ng mga birthday party kasi dito ginagawa. Lalong-lalo na may mga 40, 50, itong pinamaganda, yung mga 50, nag-50 sila dito sineselebrate, okay? May 2 klaseng bisita.
Yung isang klaseng bisita, pupunta dito, walang pakialam, walang dalang regalo, pag nakaupo na, nagchichismisa na sila, hindi nakikinig sa host, pagkainan na, nangunguna na siya sa kainan, tapos pag uwian, hindi pa tapos umuuwi na, hindi alam na may birthday, na may bisita siyang ganon. Okay? So pumunta siya sa isang lugar, na nakinabang siya, nag-enjoy siya, hindi niya in-honor yung nag-birthday. Okay? Hindi niya in-honor. No? Maaring ganun ang tao ngayon. No? Dahil busy ka, marami kang pinagkakabayan, marami kang pinagkakita ang pera, marami kang party na inatinan, marami kang Christmas party, marami kang regalo, nakalimutan mo yung totoong dahilan. Birthday pala ni Jesus. No? Kailangan pala ako magpasalamat sa Kanya. Kailangan pala itaas ko siya. No? Kailangan ko malaman kung anong ginagawa niya. Okay? Yung pangalawang klase ng bisita ay napakabait, no? Dumarating na maaga, minsan may dalang regalo, pumupunta sa may birthday, kinakongratulate, at ito pa, no? Ito ang pinamaganda sa may birthday dyan. Yung mga tao pumupunta sa harap, or naka-video yon at sinasabi kung ano ang nagawa sa kanila nung may birthday. Kung ano ang na-influensya sa kanila nung may birthday. Yun ang magandang nangyayari. Alam nyo ngayong Pasko, dapat ma-realize natin kung ano ba ang nagawa ni Jesus sa buhay natin. Ma-realize natin kung gaano ba kabigat ang kinontribute niya sa buhay natin. No? Mula nung, I'm sure may buhay kayo na wala kayong Panginoon, na hindi nyo pa siya kilala. I-compare mo yung buhay mo ngayon, nakilala mo na siya. Napakalayo nun. Napakalayo. At yun ay ibibigay yung pasalamat dahil sa Kanya. Kung hindi dahil sa Kanya, itong buhay kong ito, wala nang kwenta. No? So ito po maganda sa Pasko, ma-realize natin ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Amen? Ang dalawang account po ng birthday ni Jesus ay nasa Luke at nasa Matthew. Okay? Meron sa Matthew binanggit, dalawang pangalan na napaka-importante. Napaka-importante sa kapanangakan ni Jesus. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, ito po naman ay kinausap ng anghel si Joseph, no? Na pakasalan niya si Mary dahil meron siyang plano. Ito yung plano, no? She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ulitin ko. You will give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So yung pangalang Jesus, ang ibig sabihin pala nun ay Savior. Ililigtas niya tayo sa ating mga kapahamakan ng kasalanan. Bago dumating si Jesus, itong mga taong ito, itong mga Hudyo, hinihintay na talaga siya. Kaya ang tawag sa kanya, Messiah. Hinihintay siya. Naghihintay sila ng tagapagligtas, na ililigtas sila sa Roman Empire dahil sinakop sila. Okay? Naghihintay sila ng tagapagligtas mula sa kanilang kahirapan. Naghihintay sila ng tutulong sa kanilang mga sakit. Yun ang hinihintay nila. We need a Savior. Okay? Yun ang kailangan nila. Maligtas sila, may tumulong sila sa kahirapan, meron silang tutulong sa kanilang sakit. Kailangan namin ng Savior. Dumating si Jesus Christ, tuwang-tuwa sila. No? Hindi nila alam, hindi lang sila ililigtas ni Jesus sa problema nila, sa mas malalim pang problema na hindi nila alam. Yun ang problema ng kasalanan at problema ng kamatayan. Mas mabigat yun na hindi nila alam. Yun pala ang kailangan nila. Okay? Gusto ko pong maliwanag po sa atin ito. No? Nung January, pumutok ang Bulkang Taal, ang daming nasirang bahay, ang daming nawalan ng trabaho, okay? Ang daming nawalan ng negosyo. Pagdating ng March, nagsara ang Pilipinas,
Maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo, maraming nagkasakit. Hanggang ngayon, maraming namamatay. Okay? Last month, 3 bagyong dumaan sa atin. Maraming nasirang palayan, maraming nasirang bahay, maraming nabaha. Okay? Maraming lindol sa Mindanao. Ngayong taon, ang pinakamaraming lindol sa Mindanao. Ano pa? Ano pang darating sa atin? No? Anong iniintay ng tao? Sana dumating na ang vaccine. Siguro pag may vaccine na, magiging normal na ang buhay natin. Magkakaroon na ng trabaho. Maayos na, kapatid. Mababaw lang ang nakikita natin problema natin. No? Maliit lang. Kala mo mabigat na yon, pero maliit lang yon. Dahil ang nakikita ng Diyos, meron tayong kailangan. May mas mabigat tayong problema. Dahil lahat ng problemang yan, may solusyon. Ang pinakamabigat na problema na walang solusyon ay yung kasalanan. Okay? Ito po ang dinil ni Lord sa atin. Ito po ang dinil niya. Kasi itong pinakamabigat na problema ng tao. Makinig kayo, itong pinakamabigat. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. Lahat. Walang malinis. Okay? Ako, kahit sino pang matataas ang posisyon sa mga ibang relihiyon, lahat yan nagkakamali, nagkakasala. Lahat. Yun ang katotohanan. Pangalawang katotohanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kung lahat nagkasala, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is death, no? Impyerno. Kung yan ang katotohanan, sinong makakarating sa langit? Ni isa walang makakarating sa langit. Lahat tayo pupunta ron. Kaya mabigat. Mabigat na problema ng tao. Yan ang pinakamabigat na problema ng tao na kung titingnan mo, wala nang solusyon. Pero itong maganda, pero kaya nga good news, sabi niya, ang pinakamabigat na problema ng tao ay nagawa ng Panginoon na solusyon. Ha? Anong solusyon? Binayaran niya ang kasalanan nyo. Kasalanan ko. Ako na magbabayad niyan. Yung ginawa mo, ako na. Ako na aako niyan. Ako na mamamatay para sa'yo. At dahil doon, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Kung ipapasok natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang pinakamagandang solusyon at wala nang ibang, kaya sabi, He is the only way. Siya lang ang paraan para makarating ka sa langit. Papasukin mo si Kristo sa puso mo. Kung wala yun, dediretso ka sa impyerno. Nakuha nyo? Kung ito ang pinakamabigat na problema ng tao, na-solve lang Panginoon, nagawa niya yan. Kung yung buhay niya na ibigay niya para sa atin, ano pa ang hindi niya pwedeng gawin para sa atin? Ano bang problema mo? Sakit, pera, napakalayo niyan sa solusyon na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya nga siya, Savior. No? Savior. Sinave niya tayo. No? Na mawala ang takot sa kamatayan. Mawala yung takot natin dyan. Dahil dadaan lang yan. No? Physical lang mawawala sa atin. Pero buhay, ang soul at spirit natin, buhay yan. Forever yan kung may Jesus ka sa buhay mo. Yan lang mawawala. Amen? Alam nyo, kagabi, nagbabasa po ako ng news. No? Si Rayan Fuentes, kung kilala nyo siya. Siya po ay singer, siya po ay pastor na ata sa Canada, at ang kanyang pamilya po ay nagsiserve kay Lord. Okay? So this is a believer of God. No? Meron siyang puso sa Panginoon. Ngayon, nagka-COVID po yung buong pamilya niya. Okay? Except yung panganay na anak niya. Ang masama nito, yung asawa niya, nasa ICU, siya ang malala. Okay? Si Rayan Fuentes ay medyo delikado na rin dahil tinaasan na yung level ng oxygen niya. At kapag hindi pa nakayanan niya yung taas ng level ng oxygen, dadalhin daw siya sa ICU. Okay? So, pero, bago siya pumunta sa ICU, ito po, may message siya sa kanyang asawa. Ito, sabi niya, sa asawa niya,
pinicturean ko na. No? Sabi ko, maganda to share ko nga ito sa mga tao. Sabi niya sa kanyang asawa, I see you na yung asawa niya, diretso na rin siya. Sabi niya, sweetie, I know how difficult this must be for you. You definitely are the anchor of our family. But the virus has stolen life from us, he wrote. If you feel that you don't want to fight this thing anymore, just whisper in my spirit and we can both go home together. Without you, my life is meaningless. Wow. Hindi na siya natatakot. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin, sasamahan kita. No? Dahil alam ko naman kung saan tayo pupunta. No? Amen. Ito po ang ginawa ng Panginoon sa atin. He saved us from the penalty of sin and from the fear of death. Mga kapatid. Amen. Huwag tayong matakot. Dahil ang pinakamabigat na problema natin, sinolve na ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. Pangalawang name, no, na ginamit dito sa Matthew. Sa Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan mo, sabi niya, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Okay? Jesus, pangalanan mo siyang Jesus, kasi Savior siya. Ngayon, they will call him Emmanuel kasi ibig sabihin, God is with us. If God is with us, He will give us wisdom how to live. Paano mabuhay sa mundong ito. Kung kasama mo ang Panginoon, malalaman mo ano ba ang gagawin ko, ano bang purpose ko sa mundong ito. God will give us purpose to live. No? Una, sinave niya tayo. Pangalawa, God will give us purpose to live. Itong dalawang bagay na to, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan sa buong buhay niyo, sa tanang buhay niyo. Okay? Na siniligtas tayo ng Panginoon at dahil sa Kanya, may purpose ang ating buhay dito sa mundo. Amen. Marami pong tao na walang purpose sa buhay, na nasayang lahat ng kaperahan nila, na nasayang lahat ng oras nila, na nasayang lahat ng talento nila, kasi wala po silang purpose sa buhay. Yung iba, napakayaman, nagkaroon ng problema, nagpakamatay. Bakit? Hindi niya alam ang purpose niya sa buhay. Yung isa, alam niyo na yon, yung magaling siyang singer, kumikita siya ng malaki, biglang nagbago siya ng pangalan, nagbago siya ng kanyang sex, no? Nasira ang kanyang karir, nasira ang kanyang pamilya, nasira ang kanyang relasyon, nasira din ang kanyang mga kaperahan, nawala siya sa purpose ng buhay. Maraming mayayaman, nagpapatayan sa pera. Okay? So nawawala ang purpose sa buhay. Kaya mga kapatid, magpapasalamat tayo sa Panginoong Hesus dahil nung pumasok siya sa buhay natin, He is with us. No? He gives us wisdom to live. Paano mabuhay sa mundong ito? Paano ayusin ang buhay natin? Amen? Meron pong tatlong mode ng buhay dito sa mundong ito. First is the survival mode. No? Yung buhay ng tao, na nabubuhay siya, yung kinikita niya, ginagastos niya. Okay? Pwedeng isang kahig, isang tuka. Pwede rin yung lahat ng kinikita niya, nauubos, maraming binabayaran ng kuryente, bahay, kotse, wala. Kaya, kailangan niya magtrabaho para mag-survive. Maraming taong ganyan. No? Sabi nila, 95% daw ng Pilipino ay walang ipon. Okay? So, yun ang mga taong survival mode lang sila. Nagso-survive. Wala. Nakakalimutan nila ng Panginoon. Dahil linggo, kailangan magtrabaho sila para kumita. Nakakalimutan na nila na may Panginoon na gumagabay sa ang iniisip lang nila, paano ba kumita ng pera para mabuhay tayo? No? Overtime, gusto ko yan. Ano yan? Racket, gusto ko yan. Wala nang panahon sa Panginoon. Kasi kailangan mag-survive sa buhay. Maraming ganyang tao. Di ba? Pero hindi yan ang purpose ng Panginoon sa'yo. No?
Kaya natutuwa ako yung mga, sino ba, may isang kabataan dito, hindi niya tinanggap yung trabaho niya. Kasi hindi daw siya makakapag-worship pag Sunday. Wow! Ibig sabihin, maganda ang pananaw niya sa buhay. Amen? Kailangan niya si Lord sa buhay niya. So maraming tao, survival mode lang sila. Yung isa, success mode. Ano yun? Yung gustong maging yumaman, gustong mataas ang posisyon, gustong dumami ang tauhan, lumaki ang negosyo, maabot yung pinakamataas na posisyon, no? Hanggang sa dumami ang pera, maraming property, maraming trabaho, hanggang namatay siya, lahat ng kayamanan niya, napunta sa kanyang mga anak. Ganon din sila. No? Wala nang panahon kay Lord. Iniisip paano yumaman, paano dumami ang property, paano maging successful, paano maging top, no? Paano maging presidente. Wala nang panahon kay Lord. No? Nasa kanya lahat ng material ng bagay, pero wala siyang dinagdag sa kingdom of God. Pagdating niya sa langit, wala siyang, o kung makakarating siya sa langit, wala siyang may pagmamalaki sa Panginoon. Dahil wala siyang ginawa, kung puro sarili lang, maging successful siya. No? So we have a survival mode, success mode, ito ang gusto ng Panginoon. Significant mode. Alam mo ang importante sa buhay mo. Alam mo ang priority sa buhay mo. Dahil kasama mo ang Panginoong Hesus. No? Inilagay mo sa puso mo ang Matthew 22 verse 37. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mahalin mo ang Panginoon. Buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Sa buong buhay mo, bigyan mo siya ng panahon. Sa pera mo, meron siya. Sa oras mo, meron siya. Sa talento mo, meron siya. Sa buong buhay mo, meron siya. Focus ka sa Kanya. No, that is significant. Nandun ang purpose ng buhay. Yun ang purpose ng buhay mo. Ano man ang mangyari sa'yo, hindi ka matatakot. Dahil alam mo, makakarating ka sa langit at pagdating mo sa langit, sabihin ng Lord sa'yo, well done, good and faithful servant. Come and enjoy your master's happiness. Okay ka. Salamat. No? Salamat sa pagdadrive mo. Salamat sa pagtutugtog mo. Salamat sa pagtutulong mo sa tao, pagtutulong mo sa church. Tama yung ginagawa mo. Salamat sa papanalangin mo. Salamat sa pagdadala mo ng tao sa akin. Yan ang ginawa mo. Yan ang tama. No? Itong mga taong itong inisip lang sarili nila. No? Significant mode. Yan ang purpose ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Unahin siya sa buhay natin. At malalaman mo lang yan kung meron kang Panginoon sa buhay mo. Amen? So ngayong Pasko, okay, hindi po masama yung divisoria. No? Hindi masama yung party, hindi naman masama naman yung mga reunion, no? Hindi naman kasalanan yan. Huwag mong kalilimutan na birthday ni Lord. Ha? Birthday ni Lord and Savior mo. Na kailangan bigyan mo siya ng karangalan. Na ano ba ang pwede kong gawin para maging masaya ang aking Panginoon ngayong Pasko? Ano ba ang pwede kong mairegalo sa iyo, Lord, ngayong Pasko? Na wala ka at kaya kong ibigay sa iyo. Wow. No, abangan niyo yun, yung pangalawang message ko. No? Ano ba? Meron ba akong maibibigay sa iyo, Lord? Na para sumaya ka. Kasi birthday mo. Yan po ang puso. Dapat yan ang Pasko natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, no, mga bisita natin dito, no, kung wala pa ang Panginoon sa buhay nyo, papasukin niya sa puso nyo. Tanggapin niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, simple lang. So, Lord, pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Maghari ka sa puso ko. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan. Kung yan ang simpleng panalangin mo, okay, mararamdaman mo yung presensya ni Lord sa buhay mo. Mararamdaman mo. Amen? Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Yes, Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Panginoon na nagligtas at ang Panginoon na nagbigay ng purpose sa aming buhay. Tama nga ang pangalan mo, Jesus, dahil ang ibig sabihin ay ililigtas mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon,
Dahil ang pinakamalaking problema ng tao ay nasolve mo na. Kaya anuman ang problemang dadaan sa aming buhay, kaya natin, Panginoon, sabay tayong haharapin ito. Kasi po, wala pong imposible sa iyo. At nasolve mo po ang pinakamabigat na problema namin, ang kasalanan. Salamat po, dahil tinawag kang Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. No? Kung kasama ka namin, Lord, bibigyan mo kami ng wisdom paano mabuhay sa mundong ito. Na hindi po kami mag-focus sa mga personal na bagay, sa pagkita ng pera, sa aming karir, sa aming personal na buhay, kundi mag-focus kami sa pinagagawa mo sa amin. Kasi nabuhay kami dito sa mundong ito upang mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ilagay mo sa puso namin. At ngayong Pasko, Panginoon, alam namin magiging busy kami, marami kami pupuntahan. Salamat. At ipinaalala mo sa amin na ito'y kaarawan mo, ikaw ang bida, ikaw ang sikat, ikaw ang paglilingkuran, ikaw ang papasalamatan. Dahil karapat dapat kang pasalamatan at purihin sa aming buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Amen. God bless you all. Nako, next week, may series, may kasunod po to, huwag kayong mawawala, no? Paano po natin pasasayahin ang birthday celebrant? Yan, maganda ho yan, di ba? Oh, di ba? Pag may birthday celebrant, pinapasaya natin para matuwa siya. So yan ang series. Yung pangatlo po ay ano pa bang pwede nating iregalo sa birthday celebrant, no? Yung pwede nating maibigay kay Jesus na wala siya, na hindi niya kaya, na wala siya, no? Mahirap 'yon, di ba? Diyos siya, meron siya lahat. Pero meron tayong pwedeng ibigay sa kanya na wala siya. Ha? Amen. 'Yan ang maganda. Praise God.